Nagpasyang sumugal ang Iran at nagdulot ng hindi inaasahang dagok sa Estados Unidos ng hindi inaasahan. At ngayon, ang pagharang sa Strait ng Hormuz ay umaabot na sa panibago at mas mapanganib na antas. Tinarget ng Iran ang mga kable ng internet sa ilalim ng dagat sa ilalim ng Strait ng Hormuz. At posibleng hindi langis ang tunay na tinatamaan nito. Ito ay isang dagok sa digital na infrastruktura ng mundo at sa mga transaksyong umaabot sa trilyong dolyar. Pero ito ay simula pa lang. Talakayan natin ang ibig sabihin nito. Maraming tao ang hindi alam na may mga napakahalagang kable sa ilalim ng Strait ng Hormuz para sa pandaigdigang ekonomiya. Pero hindi lang basta internet cables ito, mas higit pa ito doon. Sa madaling salita, alamin natin ito. Ang pangalan ko ay Alexi Pecci. Talakayin natin ang paksang ito ng magkasama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at i-like ang episode na ito. Mag-iiwan ng komento ngayon o pagkatapos ng episode sa ilalim ng video. Mahalaga ito para sa pag-promote ng content sa YouTube. Salamat sa inyo. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Peachy News. Nasa video description ang link. Ngayon, diretsang sinabi ng Military Press Secretary ng Iran na si Ebrahim Zalfagari, magpapatao kami ng bayad sa mga internet cable. Pagkatapos ng pahayag na yon, naglabas ang Iranian media na konektado sa corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ng plano kung paano sila manggong-olekta ng pera para lang sa simpleng pagkapwesto ng mga kable sa ilalim ng Strait ng Hormuz na hindi naman pag-aari ng Iran. Sa huli, sinabi ng corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon na sisingilin nila ang mga kumpanya gaya ng Google, Microsoft, Meta, Amazon at iba pa para sa paggamit ng mga kable sa ilalim ng dagat sa Strait ng Hormuz. Gusto ng Tehran na kumuha ng mga lisensya mula sa Iran ang mga kumpanya at magbayad ng tinatawag nilang security fees para sa pagpapanatili ng infrastruktura sa ilalim ng dagat. Bagaman, uulitin ko, hindi Iran ang naglatag ng mga cable na ito. Hindi rin nila ito kailanman inalagaan. Wala silang anumang soberanya dito, gayon din sa Strait ng Hormuz. Sinabi sa Tehran na tinatalakay ng mga Iranian na mambabatas ang planong posibleng targetin ang mga kable sa ilalim ng dagat na nag-uugnay sa mga bansang Arabo, Europa at Asya. Ngayon, bakit ito napakahalaga? Karamihan sa mga tao siguro iniisip nila, alam mo, na ang internet ay nasa cloud, mga satellite at iba pa. Sa totoo lang, kahit gaano pa tayo umunlad, ang pisikal na pundasyon ng internet ay mahigit 500 na mga underwater cable na nagdadala ng higit sa 75% ng internasyonal na internet traffic. Oo, 75% ng internet traffic ay dumadaan pa rin sa mga kable. Sa kipot ng Hormuz, dumadaan ang ilang malalaking interkontinental na kable. Dahil sa matagal na panganib mula sa Iran, iniiwasan ng mga internasyonal na operator ang tubig nito. Kaya karamihan ng mga kable ay dumadaan sa gilid ng Oman ng kipot. Akala mo ligtas na ang lahat, pero may dalawang kable, napakahalagang mga kable na ginagamit para sa mga transaksyong pinansyal na dumadaan pa rin sa teritorial na tubig ng Iran. Sila mismo ang pangunahing nasa direktang panganib. Sa kabuuan, may 7 pangunahing pandaigdigang kable na dumadaan sa kipot ng Hormuz na nagkokonekta sa digital na ekonomiya ng Europa, Asya at mga bansa ng Golpong Persiko. Araw-araw, 10 trilyong dolyar ng transaksyong pinansyal ang dumadaan sa mga kable na iyon. Isipin mo na lang kung kahit isang araw ay maputol lahat ito. Ngayon, inihayag ng korps ng mga tagapagtanggol ng Rebolusyong Islamiko na kailangang kumuha ng paintulot at magbayad ng mga singil sa proteksyon ang mga dayuhang operator sa Iran para sa seguridad at pagpapanatili ng infrastruktura sa ilalim ng dagat. At eksklusibong kontrol ng Iran sa lahat ng operasyon ng pagpapanatili at pagkukumpuni sa lugar na ito. Kung di sila magbayad, handang putulin ng Iran lahat ng kable. Ano ang mangyayari kapag nasira ang kable? Agad itong makakaapekto sa mga karaniwang tao sa buong Asya, gitnang silangan at Europa. Hihinto ang paggana ng mga streaming service. Bababagal o tuluyang titigil ang mga karaniwang app sa pagmemensahe. Mapuputol ang mga video call, maaring maapektuhan din ang online banking at mga bayad gamit ang card. Bababa ang kalidad ng mga cloud service mula email hanggang gamit sa trabaho. Ito ay totoong problemang mararamdaman ng lahat. Pero hindi pa yan ang lahat. Ang totoo, umaasa rin ang mga sandataang lakas sa mga secure na long-distance na komunikasyon at koordinasyon sa real-time.
Lahat, mula sa command system hanggang sa mga operasyon. Ang mga operasyon gamit ang mga drone at ang pagpaplano ng lohistika ay nakadepende sa mga nasabing undersea cables. Ang pagkasira ng mga network ay magpapahina sa puwersa, magpapahirap sa koordinasyon sa mga kaalyado at magpapataas ng tsansa ng pagkakamali. Ibig sabihin, ang central na command ng Amerika rito ay kinokoordina ang ilang operasyon nila sa gitnang silangan gamit ang mga kable na ito. Gaano katoto ngayon ang banta mula sa Iran? Hanggang ngayon, hindi pa rin nakakapasok sa kipot ng Hormuz ang mga barkong dapat magayos ng mga kable na ito. At kailangan talagang ayusin ang mga kable. Kapag nasira ang mga kable, baka hindi na ito maayos hanggang matapos ang digmaan. Pwede bang hindi na lang magbayad ang mga kumpanya sa Iran at sabihing wala silang pakialam? Oo, pwede. At heto kung bakit hindi sila magbabayad. Una, nasa ilalim sila ng mga parusa ng Amerika at legal na hindi sila pwedeng magbayad sa Iran. Katawa-tawa kung Google o Amazon ay magbabayad sa mga taga-Iran. Pangalawa, malinaw na sinusubukan ng Iran na magsagawa ng pamimirata dahil hindi kanila ang mga kable, wala silang kontrol dito at hindi nila ito maaaring kontrolin. Hindi kanila ang kipot ng Hormuz o ang ilalim ng dagat. Pangatlo, ang mga kable sa kipot ng Hormuz ay mas mababa sa 1% ng global na internasyonal na trapiko. Ibig sabihin, para sa global internet, hindi ito sakuna. May mga problema, pero hindi talaga sakuna. Para sa mga bansa sa Golpo ng Persia, India at ilang bahagi ng Asya, critical ang mga rutang ito. Doon talaga mapuputol. Magbibigay ako ng mahalagang CP mula sa CNN. Dahil sa pangambang muling sumiklab ang digmaan matapos bumalik si Trump mula China, lalong ipinapakita ng Iran na mayroon itong makapangyarihang kasangkapan bukod sa lakas militar. Totoo pa rin ang problema na yun lang sa kasaysayan, sabay isinara ang dalawang pangunahing rutang pandagat para sa pandaigdigang datos, ang dagat na pula na may mga issue at ang kipot ng Hormuz. May 17 underwater cable sa dagat na pula na nagdadala ng karamihan ng trapiko sa pagitan ng Europa, Asya at Aprika. Dumaan sa kipot ng Hormuz ang dagdag na kable para sa mga bansa sa Golpo ng Persia. Ang pagputol sa parehong ruta ay magiging mapanirang pangyayari sa buong mundo, lalo na sa ekonomiya. Mahalagang tandaan na naghahanap na ng solusyon ang malalaking manlalaro, gaya ng Meta na naglunsad ng Project Water Wars. Ito ay isang bagong kable na may habang 50,000 kilometro, na sadyang iiwas sa buong gitnang silangan. Pagdudugtungin nito ang Estados Unidos, India, Timog Aprika at Brazil. Plano pa lang ito para sa hinaharap at kailangan ng maraming taon para maisa katuparan. Dagdag pa, kahit matapos ang digmaan, may bagong problema pa rin ang mga kumpanyang technological sa Persian Gulf, mga hindi sumabog na raketa at mina. Kahit matapos ang digmaan, mararamdaman pa rin ang epekto sa digital na infrastruktura ng rehiyon sa loob ng maraming taon. Sa huli, isinara ng Iran ang kipot ng Hormuz para sa langis at ngayon, nagbabanta rin itong isara ito para sa internet. Hindi na lang ito simpleng pagigting ng tensyong militar. Ito ay isang ekonomikong digmaan sa isang bagong antas, kung saan ang nakataya ay mga transaksyon na umaabot talaga sa mga trilyong dolyar kada araw. At ang pinaka nakakabahala ay mukhang walang malinaw na sagot si Donald Trump sa hakbang na ito ng Iran. Dito ko tatapusin. Ano ang opinyon at konklusyon ninyo? Gaya dati, isulat sa comment sa ilalim ng episode. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya. Napakahalaga nito para makatanggap kayo ng mga abiso at hindi ninyo ma-miss ang mga bagong episode. At mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi at News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon. Sa mga link at detalye sa description ng video na ito, yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!